Ganda na naman ang weather. Pero nga masarap eh, yung ganyan kapag summer, nagkakaroon ng salit na medyo malamig. Namiss namin itong mga halaman eh. Hindi namin natambayan to 2 araw, no? Pero nagustuhan talaga nila eh. Timpla akong kape. Para habang nag-walking, nagkakape. Ayan na siya. Tingnan ko itong mga halaman eh. Mga wildflower ata yan. Damo, tumubo na. Ano na? Yung pinaka-main lang dadama na. Dapat to sa HOA natin. Wala eh. Pero buti na lang. Magaganda yung mga ano rito. Mga damo. Shasta Daisy ba yan? Ang ganda, no? Walking. Busog kami, kakakain lang namin. Ayun, katapos na namin kumain, kaya sabi lakad-lakad. Anniversary namin today. Yan, special day namin, pero sa bahay lang kami kumain. Bahay lang. Nag-to-go lang kami. Mag-ano sana kami, lalabas eh, kaso pagod. Ano rin kasi, weekdays, kaya dapat nung Sunday nga lalabas kami, kaso nga mga natulog, nagstay na lang sa bahay. Tumatanda na. Mas gusto pa sa bahay na lang. Baka within this weekend, pero hindi namin alam. Wala naman plano, usually bahay. Tapos lalo nga to, medyo sinaman din ako ng pakiramdam. Okay naman ako, kaya lang yung ubo tsaka sipon ba. Walking, medyo malamig nga lang. 7 eh, no? Pero masarap yung ganyan. Sana nga, ganito na lang lagi ang summer. Para hindi sobrang init. Talaga eh. Pero baka pinagbigyan lang. Pagdating ng August niyan, kasagsagan na ng init. Sigurado. Yan crossing na yan ang madalas may aksidente. Tsaka pag nagdadrive ka rito, lagi mo i-check yung mga ano, tumatawid. Kasi minsan biglaan lang may susulpot. Ay, ba tayo dahil? Ayaw mo? Yan yun, oh. Nakatawid din kami. Kailangan tingnan mo lahat ng corner for ano kasi yan eh. Kabilaan. Sa Pilipinas nga, mas masahol pa dyan, di ba? Kahit tumatawid ka na, hindi ka parang pagbibigyan, pero pag nasanay ka rin kasi. Dati sa Pinas talaga, kahit nasiksika dyan, takbo. Tatakbo ka pa sa ilalim ng ano, di ba? Sa may pagpupunta tayo ng Recto, Cartimar. Yan talaga eh. So, pwedeng babagal-bagal. Minsan tumatawid ka pa din sa may gilid dun eh. Tingnan nyo, may supang nagtapo, no? Ayun. Wow. Love couch. Ginawang upuan eh. Baka nagsa-sandwich siya dun pag ano. Ayun. Wala tayo masyadong bata ngayon. Ayaw nila ng ganito kalamig na panahon. Yung ano eh, yung lugar na ano, na lagi may tao. Pero sabi nga nung katrabaho ni Kai, lumipat sila dito, parang naging mas masaya. Oo, kasi nga buhay na buhay daw ang lugar. Sa kanila raw dati, kahit maglakad ka sa labas, wala kang makasalubong. Mga kapitbahay, hindi magkakilala. Sabi niya dito, nakakalibang ano, lagi may mga naglalakad, may naglalaro ng basketball. Ngayon nga pala, malapit sila sa court, no? Oo. Minsan tayo nang pumasyal sa kanila. Dito na kami sa kabilang ano, community, Corner Brook. Sarap na po ng rabbit, dami niyang kakainin. Taba nga eh. Bumabawi sila eh. Bumabawi. Wala nga. Bumblebee Academy. Pag lumamig na, yari na. Laka na niya, salvia ba yan? Salvia no? Naging parang puno na eh. Ayun. Kaya kami pag naglalakad eh, ang mata namin nasa mga garden ng ano. Garden. Sarap dito eh. Ubus mo na yung kape mo? Doon kami naglalakad sa may kabila na yun, parang may man-made lake. Pero baka kasi malamok doon kasi may tubig.
Tambay na kami rito. Panood namin mga bata. Nag-enjoy sila. Buti nga nagana ng crossing. Kasi playground eh. Tama. Yeah. Yun na. Sarap maupo rito. Sabi nga namin sabi ko sa kanya, ano gusto mong gift? Kasi usually naman, yung gusto na, yung bibigay ko sa kanya. Kumbaga parang, sa tagal naman namin, di ba? Parang halos lahat na ng... Pwede ibigay. Pero wag lalagpas sa 100. Pero syempre, depende yun kasi hindi naman kami, hindi kami mano sa mga mamahaling gamit. Simpleng regalo lang yung ibigay, syempre masaya na, di ba? Kung ano yung nabigay. Nag-start nga kami na halos wala talaga kasi wala naman natitira dahil sa mga bata lahat Kaya nung napunta kami rito, nasanay kami na na kung ano yung meron. Oo. Kung ano yung minsan nga naka-sale na, hindi pa rin namin binibili. Hindi naman doon sa na minsan kasi di kailangan. Hindi kailangan Pag kailangan yun, tsaka palang bibili. Pero kung hindi talaga Gaya ng washing namin, top load. Sabi nga niya, kung ayaw mo niya, ba't papalit kung gumagana naman? Gumagana pa. Kaya pinupuno nila hanggang sa umiyak yung Hindi naman ako, no? Yung mga bata, pag nilagay. Gagalit na dahil apaw na apaw yung labahan. Pero simple lang naman kami, lalo ganito anniversary. Sabi nga sabi nga nila, sikreto, ilang taon na tayo magkasama? Ilang taon na si Jonas, di ba? 25 na si Jonas. 25 na. Ilang taon tayo nagkasama, di ba? Before pa nun. So, sobrang tagal na namin. Nung alam mo na yung mga bawat gusto ng bawat isa. Isa yung mga kiliti, yan, yung mga ganun, di ba? Pero minsan, Pero minsan kasi hindi na talaga, yung mga material. Kaya pagkaganto, yan, kain lang tayo. Sabi ko nga ako, basta may pagkain lang, di ako magluto, spend time lang kasama sila ako kayo na. Kain na tayo, Most of the time, kami dalawa lang dahil nga yung mga bata, may mga sarili ng buhay, which is hindi naman maiwasan. Nakakamiss din yun ng mga simpleng panahon nung time na parang konting kinita, tapos paghahati-hatian, ganyan. Tapos bibili mo yung mga bata ng bola sa palengke. Ibang klaseng bola. Lahat ng klase ng bola ata meron sila. Tuwan-tuwa na yung mga yun. Nakakamiss yun. Simpleng maliliit pa sila na lagi nakabuntot sa'yo. Bilan mo ng konting ice cream, ganyan, chichirya. Kasi sila lalakad sa mall, magugutom. Mga simpleng kaligayahan na napagdaanan naman namin. Pero syempre may time na mamimiss mo talaga. Namimiss mo talaga yung mga ganung bagay. Kaya lang syempre, hindi mo naman pwedeng ihinto yung yung panahon para sa kanila. Para sa aming kasiyan. Kasi syempre, lahat naman, kahit nga halaman, lumalaki, diba? Nag-grow Sila pa kaya na mga baga, tao. mas yung mga ganyang edad, nandyan yung mas masaya sila kasama yung mga tropa. Pero normal yun Lahat naman tayo dumaan doon yung pag Pasko, di ba, celebration ng Pasko, dati sama-sama kayo lahat, ganyan, or nung pag nasa Pilipinas, pero nung nag-start na sila magsimbang gabi, ganyan. May kanya-kanya na sila. Kanya-kanya na, ganun din naman tayo ng mga kabataan. Ang na yan, yung pag may mga asawa na. Lalo kaya syempre parang may both side ng family, di ba? Kami noon, sa kabila Pasko, sa kabila New Year. So malamang, pagdating dito, gano'n rin ang mangyayari. Ganun ang tradisyon namin nun para maging pata sa bawat pamilya. Kaya kami ngayon, nasanay na kami, dalawa lang kami. So most of the time gano'n. Kailangan namin tanggapin na gano'n na tumatanda na May edad na. Kaya yung anniversary sa amin, hindi naman yun kailangan na grande or nangyari doon. Napapatismis kami. Bigla na lang iikot May mag-u-turn Biglang mag-u-turn, biglang napapatingin kami, masyadong maraming nakikita dito Asa na nga ba ako? Ayun nga, yung ating mga pinagdaanan ng 25 years mahigit. Dami rin. Hindi naman kami perfectong mag-asawa. May mga ups and downs din naman. May mga pinag-aawayan din. Lalo na nung una, di ba? Una, syempre. Batang-bata kami. Hindi naman basta-basta. Hindi naman typical na bata lang. Talagang sobrang bata namin nagsimula. Away-awayan, ganyan. Pero
Pero happy kasi tumagal kami ng gano'n. Dami nga na gano'n eh. Dami, hindi tatagal yan. Yun ang naging challenge namin eh. Although hindi naman kami na-grudge doon sa mga taong nagsabi sa amin ng gano'n. Pero, kumbaga para sa amin, parang hindi pa tayo tatagal. Pero ganun talaga eh. Tatry mo pa rin mag-workout lahat ng mga dapat yung nagtatrabaho ko sa panggabi minsan kami double shift, naiiwan sa bahay, dalawa lang. Ay, hindi naman, nandun sila mami, pero ibig sabihin, magdamag ka magbabantay kasi di natutulog siya, magdamag kang pasok. Double shift pa nga eh. So, minsan sa umaga, wala kang tulog. Tapos yung baong ko na, kasi pag nag-double shift ka sa, alam niyo yung Shell Select, di ba? Meron kang libreng, breakfast. Corn beef pandesal. Ayan. Inuuwi ko sa kanya yung paborito niya yan eh. O kaya hotdog. Yun ang almusal ko kasi nangyayari sa akin noon. Magdamag akong gising kasi yung si Jonas nung maliit pa, baby. Sa madaling araw siya gising. Sa umaga siya tulog. So yung time na pagdating niya, gising pa ako, doon pala kami. Kaya sabay kami nakakatulog. Nakakatulog pag uwi. Pag gising na, papasok na uli. Oo. Mahirap pero ang point mo nun yung sumweldo, makabili ng gatas, ng diaper, saka makabili vitamins. Actually, wala nga kami cellphone nung time na yun eh. Oo. Tagal namin bago kami naka-cellphone. Wala kami cellphone. Basta pag-uwi at tayo mo nalang makauwi. Although yung ka-cellphone naman nun, meron na cellphone. Sobrang, hindi na ganun kagaya ngayon, di ba? Yata nun, 5110, ganun, 3210. Pero din nakakatawag ka, pero kami wala. Wala, as in wala kami nun. Ganun medyo kahirap yung buhay namin nung time na yun. Kasi sobrang bata natin. So ako sa bahay. Siya nagtatrabaho. Sabi nga sa inyo, may matira lang na 200 no sa sahod. Ay, punta tayo malolos. Day off. Bibili na ng CD. Sasabihin ni mami, sige, iwan nyo muna. Aalis kami, punta kami ng malolos noon. Bili kami ng mga CD na fake na CD. Yung BCD. Tapos uso dati, di ba? Yung mga CD na gano'n. Bibili ka nun. Tapos bibili ka ng beer. 2 beer. Tapos mga chichirya, mani. Yun na yun. Uwi kami. Bili kami ng yun yung day off ko. yung sa Julie's na tinapay. Yun. Masarap yan. Julie's na tinapay. Kirenta namin yun. Happy na kami nun. Matatapos yung buong araw na gano'n. Pag-uwi ng bahay, galaro si Jonas, maya nood na kami ng mapapanood niyan. Kaya parang sobrang simple. Mahirap na masaya na hindi. Nung time na yon, parang minsan pag nagmamap ka ng floor, parang minsan nakakapag-isip ka na ganito na lang ba yung buhay namin. Di ba kami? Doon na nag-trigger yun eh, di ba? Nag-trigger na maghanap-hanap ka ng iba. Habang ini-interview ka, talagang ibibigay mo lahat nung isang taon ka select na, isang taon. Baby si Jonas. Buntis ako hanggang sa mga anak ako kay Jonas. Tapos after doon, nakalipat naman siya. Kalahin mo kagagraduate ko ng management trainee, pero hindi management trainee. Cashier ang labas mo, tsaka Ganun naman sa atin, di ba? Pero ganun pa man, syempre, tanggapin mo na lang. Tsaka alam nyo man sa atin sa Pinas, ang hirap na ang taas ng qualification. Hindi ka basta-basta. Guard pa nga lang eh. Di ba? Kagaya nung pinapanood natin, sa guard pa lang, kailangan makapasa ka na. Wala kang pleasing personality, hindi ka makakapasa. Number 1 yung sa Pilipinas. Kapag kailangan pleasing personality. Huhusgahan ka na agad eh. Kaya ang hirap nun, lalo kapag yung school mo, hindi naman sa mga mamahaling school. Kaya nga sabay ka ng nun. Kaya nga yung mga Pilipinong nandito nasa ibang bansa talagang talaga yun eh. Yung kumbaga pilim-pili na nakipagsapalaran. Kasi alam nila yung hirap na dinanas sila sa Pilipinas. Kaya nga nagawa mong mag-taste din dito di ba? Kasi alam mong mahirap din yung pinagsimulan mo. Although kami naman, hindi naman kami nagugutom, may nakakain, pero syempre pero hindi hindi sabihin mo na ang laki ng naiipon mo. Wala talaga eh. Sabi nga, masipon ka, mahirap eh. Kaya hindi pwedeng magkasakit na abang yung ma-hospital ka tapos bawal umabsent. Kasi laki ng makakaltas. Kumbaga naka-budget na yung yung gastusin. Pero ganun pa man, eto na kami ngayon.
Tagal na. Parang ano, no? Ang isipin mo, kailan lang yun. Ngayon, ito na tayo. Natatanda na natin. Happy anniversary. Happy anniversary sa aking mahal. Happy anniversary. Yan lang kami. Ngayon na umaga. Batian lang kami. Sabay pasok siya. Pasok ako. Sabi niya, ano na lang natin, i-save na lang natin yung yung ating ano pangalan nun? Yung regalo sa isa't isa. Pagdating na lang daw sa Japan, bumawi. Hindi, kasi wala naman kaming, basically wala kami kailangan. Kung gamit, damit, sapatos, hindi kailangan talaga eh. Ba't naiyak kaya ata din? Mahangin. Mahangin ko. Tsaka sinisipon talaga ako eh, kaya pagpasensya nyo na. Ngongo talaga kasi tinamaan ako ng ano. Sana maging kumbaga kung ano yung sabi nga ng mga matatanda sa atin, kung ano yung meron ka, yun yung kumbaga pagtiisan mo. Pagtiisan? Dadating at hindi, ibig sabihin yung yung mga pinagdadaanan natin. Kala ko nagtisk sa akin eh. Yung ko talaga. Yung mga pagsubok, yan yung pagpatatag sa atin eh. Yan yung mga makapagpapalakas. Intindihin nyo yung isa't isa. Minsan yung isa may topak, di maiiwasan yun. Minsan isa pagod. Lalo pagka pareho ka nagtatrabaho, ang hirap ng gano'n na pagod kayo, magsasalubungan kaya kailangan intindihin nyo yung isa't isa. Number 1 yun. Tama. Saka syempre yung respeto. Kailangan hindi mawala yun. Kasi pag yung respeto ang nawala, wala sira na ang wala na, pababayaan ka na lang, diyan ka, dito ako. Parang gano'n na lang eh. Kaya ngayon ganyan eh, yung kahit simpleng bonding na nasa bahay kayo, pag-uwi sa trabaho, kamustahan. Hindi kailangan ng social na na restaurant o mamahaling hotel para ma-enjoy niyo yung samahan yung dalawa. Tsaka yung mga dinner na talaga. Alam, marami ganun talaga. Kasi sila, yun yung way nila eh. Pero kami, hindi kami ron eh. Hindi doon sa wala kaming pambayad sa mga ganun. Pero naman, grabe. Pero yung, kumbaga, para sa amin, yung meaning or yung essence nung samahan nyo, yung pagse-celebrate nyo ng anniversary is yung pagiging nyo, intimate nyo pa rin sa haba ng panahon, di ba? Sa pag-care mo sa kanya, yung mga simpleng text nga lang eh, yun lang eh. Kami nga tawagan talaga kami. Pagdating sa trabaho, malaman mo na nakarating siya na safe, ganyan. Yun lang, malaking malaking bagay na yun. Sa bahay nga, lagi lang kami magkatabi, nandun kami meron kaming spot doon na talaga magkatabi lang. Hindi kami mapaghiwalay, sabihin mo yung isa nasa dulo, isa nandito. Hindi. Yun lang, masaya na kami, manood lang ng simpleng movie, okay na. Sana maka-inspire kami sa mga ibang mag-asawa, lalo na sa mga bagong mag-asawa. Mga pagsubok na yan, huwag kayo magpapadala doon o kayo magpapatalo sa mga ganun kasi part lang ng buhay natin yan. Tama. Maging sino man yung kasama nyo, magkakaroon pa rin kayo ng mga problema. Hindi mawawala yun. Wala namang perfectong pagsasama. Lahat dadaan dyan. Ang dyan, paano kayo magpapakatatag. At huwag kayong bibitaw. Kasi pag may bumitaw, wala na. So, huwag kayong magpapatokso. Yan, mga ganun. Kaya lagi pag-uusap. Yun mga pa, yung communication. Sobrang importante nun. Kung may problema man doon sa isa, mag-open up, di ba? O sabihin nyo na agad. Hindi yung yung kikim-kimin nyo tapos magkakasumbatan. Pagdating ng huli, pagsisisihan nyo kasi pareho kayo minasabing masama. Ganun bagay ba? Ayun, may dumadaan. Ay, nakakatawa rin talaga rito eh. Daming tao. Nakakatawa rito eh. Nanonood ko sa TV. Mas press ko nga lang kasi nasa labas ka. Pakita mo sa kanila yung view. Yan na, lumalakas na yung hangin. Lumalamig na. Ang sakit na ng mata ko.
parang naluluha, nadadry. Ay, naku. Maraming salamat sa inyo, guys. Yeah. Sana... Tsaka yun sa mga bumatay, lalo na yun si Melvin and Joyce. Kasi, di ko maalala kung birthday nilang mag-asawa ng anniversary namin or anniversary din nila. Parang gano'n. Parang magkasabay, So, salamat. Lapit na rin ang birthday ni Ate Annie. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Tsaka hi din, Kuya Patrick. Siyempre. Yun lang naman. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakapulot ng konting aral. Sa aming story. Guys, thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.